Magandang araw po, mga mahal na kababayan. Magandang araw naman po dyan sa ating mga mahal na mga kababayan dyan sa Vancouver, Canada, na naninindigan sa kanilang pagka-Pilipino, sa kanilang pagmamahal sa ating bansa, pagkilala ng mga magnanakaw, pagkilala ng mga walang hiya na mga opisyal ng gobyerno na pumunta dyan para lamang mag-junket. Hindi naman kailangan silang pumunta, pero pumunta pa rin. At naglustay lamang ng pera ng taxpayers' money tulad ng mga Pilipino na nandyan sa Canada na nagalit dahil nilustay yung kanilang mga pera na nire-remit sa Pilipinas, na siyang nagpapatuloy na gumagana pa ang bansa natin, na hindi pa dumapa kasi may mga OFWs pa, paring Eli, na all over the world nagbibigay ng kanilang remittance. Nga, ako po ay nagpapasalamat. Magandang araw po sa inyo lahat dyan sa Vancouver at dito naman sa Amerika, sa Japan, na naninindigan para sabihin nila kung sino yung tao, isigaw nila na magnanakaw ang mga opisyalis ng Pilipinas sa administrasyon na ito, mga kababayan. So, kami po ay bumabati po sa inyo ng magandang araw dito sa Iparas kay Paras. Paring Eli, anong una nating talakayin? So, pinag-uusapan na rin natin at binanggit mo, binati mo yung ating mga kababayan dyan po sa Canada, ay may nangyari po dyan na insidente na kung saan ay itong si Yuse Claire Castro ay siya ay nakatikim ng mga sigaw at mura mula po sa ating mga kababayan na kung saan parang mukhang valid naman yung sentimiento ng ating mga overseas Filipino workers doon o migrante o kung sino man yung residente doon. Dahil sa marahil siyempre alam nila yung nangyayari sa Pilipinas tungkol sa flood control scam at iba't ibang mga di umani katiwalian, kapalpakan sa ating gobyerno. So, mga kababayan, ipakita natin po gaano kamasigasig, gaano kalakas ang paninindigan ng ating mga Pilipino na hindi sila natitinag dito sa gobyerno ni Marcos, at sinasabi nila ang karapat-dapat lamang na sabihin sa mga opisyal nitong gobyerno na naglustay lamang ng pera, pumunta doon sa Canada. Hindi iniisip ang pera na ginagasta nila ay pawis at dugo ng Pilipino na binabayad sa buwis at nilulustay lamang. Unang-una, itong Lucaret Castro na ito. Nakita nila, nagliwaliw doon sa kalsada at may daladalang assistant at wala namang saysay yung pagpunta niya roon. Junket lang naman ang punta niya doon. Unang-una, hindi naman siya, she doesn't belong to the PCO office that is really tasked to do that job. Hindi naman siya cameraman, hindi naman siya video taker or whatever. Siya ay spokesperson. Hindi, tagapagsalita lang. She's not even a spokesperson for the PCO or for the president. She is only ano bang tawag ng kanyang paring Eli? Tagabigay lamang ng... Kasi para press officer siya, di ba? Tagabigay lang siya ng nangyayari. Presscon. Presscon. Pero she's not a normal or official spokesperson. Pero what is her business? So, pakita po natin ang mga matatapang na mga Pilipino na no holds bar. Yung sinasabi nila nung nakita nila itong si Lucaret nagliwaliw doon sa kalsada. Ang mukha! Kaya! Sinungaling! 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 Pangit! Pangit! She's enabling the massive corruption in the Philippines. She pocketed billions of pesos! Yes! Yeah! Yes! Maletaga! You're one of the Maletaga! So, yan po ang mga sigaw. So, what is so objectionable about it?
magnanakaw. Totoo namang magnanakaw. Ha? Sinungaling. Totoo namang sinungaling itong si Locaret Castro. Oh. Ano pang sinasabi paling Eli iba? Yun, gustong ipaliwanag yung mga sinasabing alegasyon na di umano'y nag-deliver ng mga mali-malitang pera at siyempre yung mga korupsyon na nangyari dito sa ating bansa. So valid naman yung pag-question ng ating mga kababayan doon. Pero kung siya ang magkwento ng kasinungalingan sa ating mga Pilipino, pagbalik niya, ito po ang sinasabi nitong Locaret na ito. O ito, pakinggan natin. Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So, ngumiti ako, tinanong niya ako si Lucy Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So, kinuyog na kami, samantalang, kung tutuusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job, pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino ganito yung ugali. Pero hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Yung naratibo nila ay maleta. Yung naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit. Sabi at sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, pili ko sila yung sinungaling. So, may mga ganyan tao. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Unang-una muna, maski sinong Pilipino na tanungin mo, pambabastos ba sa kanya yon? O talagang kailangan siyang bastusin dahil sa pagmumuka niya? Unang-una, sinabi nila pangit. Bakit kailan ka ba gumanda, Locaret? Feeling mo ba maganda ka? Pangit ka eh. So, dapat hindi mo ka kinakagalit yan dahil pangit ka naman eh. Pangalawa, sinungaling. Sinungaling ka naman talaga eh. Wala kang ibang ginagawa sa pwesto mo. Pag nagsasalita ka diyan sa podium, diyan sa Malacanang, wala kang ibang ginagawa kung lalaitin mo ang mga Duterte. Maski walang relasyon yung itatanong, dadalhin mo doon para lang malait mo yung Duterte. Siyempre, nagagalit yung tao sa iyo. Kasi ang loyalty ng mga Pilipino kay Duterte, hindi yan sa amo mo na bangag. Pangatlo, magnanakaw. Totoo naman yan. Ano bang sinasabi ni Saldico? Nagpa-insert ng 100 billion ito si Marcos. Tapos nung na-implement na, naging ghost project yung pinuntahan ng pera. Nagbigay daw si Saldico, sabi ni Saldi, ng 25 billion na kickback sa amo mo. So, ano magagawa ng Pilipino? Naririnig nila si Saldico all over the world. Hindi ba nila sabihin yung katotohanan lang na magnanakaw? Ano pang iba? So, paano ka naman binastos? Claire Castro, sinungaling ka talaga because hindi ka naman karapat-dapat na pumunta dyan. It is not your job. Sabi mo, we will be taking reels, we will be taking video. Why? Is that your job? Mayroong departamento dyan sa PCO na talagang yun ang trabaho. Hindi. Who are you? You're not an expert in video taking. You're not an expert in Tapos, sino ang i-interviewin mo? Kaya nga binastos ka ng mga Pilipino dahil bastos ka din eh. Binastos mo ang taong bayan dahil pumunta ka dyan, nilustay mo yung pera ng mga Pilipino, nag-junket ka, hindi ka naman kasama, wala ka namang dapat na trabahuin dyan sa Canada, sumama ka lang dahil napalapit ka sa bangag mong Pangulo na ang nasiyahan siya sa mga pinaggagawa mo na araw-araw nilalait mo yung mga Duterte. So that's where the people in Canada who are Filipinos are coming from. Tapos sasabihin ninyo, tatakutin nyo ang mga
Pilipino sa Canada. They have they are very well versed in their rights as citizen. Hindi katulad dito na kunting kibot lang, maski walang sinasabing violation of law, sa kasuhan. Doon sa Canada, very anong tawag niyan, maayos ang hustisya doon. Pagrespeto sa human Pagrespeto sa human rights, pagrespeto ng Bill of Rights, their right to freedom, their freedom of to speak, or freedom of speech, their right to do grievance, to express their grievance against government. Napakatindi ang pag-recognize ng government ng Canada sa karapatan ng tao. Unlike here, baka yung mga kumag na mga nagdidepensa sa iyo, yung mga bayad na mga trolls na sinasabi, tinatakot ka. Ayan, i-deport na, i-deport. Well, I have to say the day na mayroong isang Pilipino doon na i-deport because they have due process. Hindi basta-basta mag-deport ang Canadian authority without due process. So those people will be made to speak, and obviously, whatever cases na pinapapile nitong mga hungad na itong mga Pilipino na katulad mo, Claire Castro, i-dismiss lang ng husgado yan sa Amerika. So, paring Eli, ano Pero masabi mo? dito, ang take ko naman dyan, yung mismong tinatanong siya, kinumpronta siya ng mga kababayan natin Pilipino doon, dapat sinagot niya yon ng diretsahan kasi ang kanyang forma rito sa Malacanang, tapang-tapang niya. Tapang-tapang, pero doon parang aso, buntot niya ang aso nagbahag, parang bumahag. Pero pwede naman, pinagpapaliwanag na mag-resign ng yung Pangulo, sana hinawakan niya rin yung yung megaphone. Okay. Ito ipaliliwanag ko sa mga sagot, sa mga tanong nyo, itong sagot. Dapat gano'n. Hindi, wala. Umiwas, tumakbo eh. On the contrary, Lumapit sa pulis, contrary nga, sinasabi niya, binabastos siya. Ikaw ang nang babastos. Hindi mo hinarap ang kapwa mong Pilipino na nasa Canada. Kung may mudo ka, if you have the courtesy, you should have faced them. Because they are taxpayers. They are paying your ticket. They are paying your stay in Canada. Taxpayers' money ang ginastos. Wala silang pakialam dahil they are not getting any single cent from the government. On the contrary, these are the very people na nagdusa, naghirap, tapos ipapadala nila yung pera nila dito para lustayin lang. Kaya nga sila nagsisigaw, magnanakaw. Why? Because ninakaw. Ninakaw ng amo mo at mga iba pa dyan yung pera ng bayan na pinapadala ng mga OFWs para masustain ang ekonomiya ng ating bansa. Napaka walang hiya mo, Claire Castro. So, yun lang siguro. Dapat kinumpronta niya rin at para pabulaanan yung mga di umano'y sinasabi na pagnanakaw at injustice dito sa ating bansa, kinumpronta niya kasi dito sa atin pag may presko niya sa Malacanang parang laging preparado, meron pang may litrato pa, mga nakaprint pa na Tapos na mga mayroon dyaryo, pang kung ano-ano. Mga trolls kagad na tinuturo kagad mga DDS. Mayroon isang kumag dito na Jared ang pangalan, sino itong gustong pumapel na pangit din naman ang muka. Gustong pumapel na biniblame kaagad ang DDS. Mga kababayan, ma-DDS man yan o hindi, pero wag tayong magtuturo na porque galit si Claire Castro, si Marcos, galit sa mga Duterte, itong troll na Jared, tinuturo kagad niya ng DDS. Alam niyo po, lahat ng mga Pilipino na nasa Canada, lahat halos galit kay Marcos. Unless yung mga kinonfine nila doon sa isang building, isang
auditorium at siyempre, pinakiusapan na lang yan ng government na, o sige, mag-ano kayo kasi darating si Marcos sa auditorium. Pero deep inside those people, they are mad at the Philippine government. At saka, Kaya, tsaka ako isa pa na napansin ko ron na Sekjing yung Facebook account ng Prime Minister. Nung bumisita ron ng Pangulo, naku, grabe rin yung mga comments ng mga Pilipino. Talaga inireklamo at para isinusubong si Pangulong Marcos. So talagang matindi at kasi ang maganda ron sa yung sa Prime Minister, hindi nakasarado yung mga yung comment section eh. Yeah, at saka the Prime Minister, tatawa-tawa lang yon, very courteous lang yon, pero deep inside him, nasusuka siya sa kasama niya. Walang hiya pa, pinapayungan pa siya nitong, siguro sanay na kasi yung dati nagpapayong yung nanay niya nung panahon pa ng tatay niyang magnanakaw. So, anong nangyari, mga kababayan? Wala. Sasabihin nyo, DDS, hindi nyo pa nga alam kung sino yung mga involved doon. Sasabihin nyo na kaagad na DDS. Bakit? May ebidensya ba kayo na mga DDS yun? May ebidensya ba kayo? May mga pangalan na ba kayo na kinukuha nyo kung sino yung mga nagsalita noon? Ang gusto nitong Pulido na ito, itong Jared Pulido, gustong pumapel, siguro gusto magkamaleta naman, at agad-agad DDS kaagad ang sasabihin niya. Para sabihin ni Claire Castro, oy, tama ka, kakampi kita against the Dutertes. Napakawalang hiya. Yun ang mga tulad niyan, ang mga defender ni Clucaret Castro, mga kababayan. Okay, so yun ho mga kababayan at abangan natin. Pero sabi mo nga, Sekjing, hindi magpapagamit basta-basta ang Canadian government para ipa-deport lang yung mga Pilipino. Kasi, Ay, no way. Unless Unless they have ngayon, committed a crime in violation of their immigration, in violation of their... But freedom of speech, the right to express their grievance is not one of those. Napakatindi nga. Ang Canada nga is one of the very near socialist country. Mga ano yan talagang nire-recognize nila yung mga human rights. Matindi ang tapos only because the Filipinos are expressing their right against certain individuals who have no business to be in Canada. Papakulong nyo na. Tatawanan lang kayo ng gobyerno ng Canada Kaya sa may mga mga pulis kalokohan doon, nyo. Kaya nga yung mga pulis doon, di naman inawat yung mga Pilipino eh. Hindi inawat Kasi siyempre, maliban lang kung sasaktan, pero di naman sila sasaktan eh. Hindi Di ba? Wala naman eh. Talagang nagsasalita lang ang kababayan natin na... Because they know na yung pera na pinaghirapan nila doon, nire-remit nila dito kasi para sa kanilang mga magulang, para silang mga napunta sa gobyerno, at ang numero unong nakinabang itong Lucaret na wala namang business to be in Canada. You are not a filmmaker. You are not a video maker. You are just taga-announce dyan sa Malacanang. So, anong business mo na gumawa ng reels? Sinungaling ka nga Sabi mo, nagpunta kami doon. Anong business mo na gumawa ng reels? Unang-una, hindi ka naman expert. Pangalawa, wala ka namang job na ganun ang description. So, you are just there as a junketer. Kaya galit ang mga Pilipino. Kaya pag sinabi mo binastos ka, may pinanggalingan yung kanilang pambabastos sa'yo. Dahil mas bastos ka sa kanila, Miss Claire Castro. Okay, so yan po mga kababayan ang isang ating edisyon at huwag pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyo lahat. Magandang araw po.